Camera ko, ano? Action. Camera action, amen. Wala. Wait. Okay. Action. Magandang umaga, kaibigan. Pula, Dito tata. tayo ngayon sa Wildlife Center para maulin ang amo. At dito mo ngayon para saksihan ang isang isda na tinatawag ay hammerhead shark. Sa madaling salita, ang hammerhead shark ay isang uri ng pating. Kaya siya tinawag na hammerhead dahil ito ay nag-itsura na isang martilyo, no? Tagapagsalasay ni King, di ba sa King? Action. Okay, guys! Ha! O siya, di ba? Here we are now in somewhere I belong. Yeah. This is hammerhead fish. Salita ko. Pag yung tawa-tawa. Ano naman? Okay. Night fish. Mga kaibigan, ito po ay ang isdang night fish. Kung mabasa niyo po, ito ay night fish. Ibig sabihin, ito ay isda sa gabi. Ay, camera action. Ang night fish ay isda lamang sa gabi. Ngunit nakapagtataka ang night fish ito ay gising. Ibig sabihin, kalahating night fish, kalahating hammerhead shark. At matatagpuan ng mga to sa tubig. Siyempre, isda na eh. Okay, guys. Ito ay tinatawag na white hammerhead shark. Kung mapapansin niyo po, Camera action. ito ay mas malaki kumpara sa ibang hammerhead shark. Dahil ito ay mas unang pinanganak kaysa sa mga mas maliliit. Di ba? Marami naman masyado dahil ay napakagandang lugar. Dito lamang po yan matatagpuan sa wildlife. Sa aquatic house, man. Paliwat Okay. ka. Action. Talaga ka. Okay. Tayo na po sa ibang lugar. Mamamasyal po tayo sa lugar ng mga hayop. Kung saan po makikita natin ang mga relatives ni Abo at saka ni Leo. Okay. Bago po tayo pupunta sa lugar ng mga hayop, madadaanan natin ang isang uri ng kahoy na kung tawagin ay rubber tree. Sa Tagalog, punong tree. Goma tree. Ay, goma kahoy. At kung mapapansin natin, ang goma kahoy ay napakalaki. Dahil ito ay puno-puno ng ugat. Puno-puno ng ugat. At kung mapapansin niyo po, ito ay kahoy. No. Okay, ito ay isang uri ng kahoy at hindi uri ng isang bakal. Diba? Kung mapapansin niyo po, madami po itong mga baging-baging at itatry ko po ngayon kung paano gamitin ito. Ganito. Ang aking aking lalakot ba? At ang aking Cobra Air G'day ay lalapag ko din. Ito muna ako. Hey! Galing ka pa? At yan ay isang sampal lamang ng aking kagalingan. Tara na! At kung mapapansin din po natin, mga kaibigan, sa lugar ito ay maganda at tanawin. Sali na dyan ang mga magagandang mga pinipini. Magagandang dilat. Katulad nito. Ano mo yan? Okay, kaibigan. Ikat mo muna.
mga kaibigan, dito na po tayo sa kulungan ng mga ibon. At katulad nito, ito ay tinatawag na sea eagle. Ito ay klase ng isang uri ng agila dito sa Pilipinas. At kung mapapansin natin mga kaibigan, ito ay ibon. Siyempre nga, eagle na di ibon. Tama, di ba? Oo. Meron siyang tuka, mata, at saka balahibo. Kaya siya ay tinawag na isang uri ng ibon. Oo. Virus ka, patingger to ah. Ito ko, paano ulit ito mo ang pagantang. Rujin, Ibuli naman may kaya ito. yung ari ko to, paano ulit ito mo to? Mga kaibigan, dito po tayo ulit sa isang kulungan pa po ng isang pinakasikat dito sa loob ng wildlife, Quezon City. Ito po ay ang Philippine Eagle. Philippine Eagle po. Yan! Kalot naman. Para sa isang konting trivia lang po, ito ay ang pinakamatandang ibon po dito sa loob ng wildlife. At ito ay may edad na 32 anyos. Opo, 32 anyos. Mas matanda pa po kaysa sa akin at mas matanda sa iyo. Kung makikita yung anong pinutulugan ka ito mo to. At kung inyo pong mapapansin, ang Philippine Eagle na yan ay napakalaki. Ito ay nagsusukat ng 1 metro na haba at ang kanyang mga pakpak ay nagsusukat ng 2 metro ang haba. Kung mapapansin niyo po, ito ay napakalaki mga kaibigan. Ayun po siya. You make it close up, man. Ayan po.